Hello, SSS members and pensioners. It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Babasahin ko tong comment ni Ma'am Trixie. Hi, Ma'am. Sabi niya, paano po pag halimbawa ko na primary at asawa ko na hindi na umabot ng 60 years old, tapos may more than 120 months contributions na ako? Malalamsam ba lahat ng hulog ko ng mga anak ko? Okay, ganito yan ma'am ha. Kapag mag-asawa kayo tapos meron na kayong more than 120 months na contribution sa SSS, tapos sa kasamaang palad, hindi kayo umabot ng 60 years old. Ganito po yan. Unahin po nating tingnan ang inyong primary beneficiary. So kapag pareho kayong mag-asawang mawala, no? Pero meron pa kayong below 21 years old na anak, siya po ang primary beneficiary nyo, magma-monthly pension po yan. Pero kapag wala na kayong below 21 years old na anak, ibig pong sabihin wala kayong primary beneficiary, so i-X natin to. Pero tandaan nyo ha, pag meron kayong anak na congenitally incapacitated, kahit over 21 years old na yan, pasok po yan sa primary. Okay, pero pag wala, wala talaga, so i-X natin si primary. Ang pangalawa nating tingnan po ay ang secondary beneficiary. Itong secondary beneficiary ay magulang ng member. Magulang nyo po. Pero pag wala na yung magulang nyo, so X na rin tong secondary. Wala kayong primary, wala rin kayong secondary. Titingnan natin ang susunod. Ito po na ang designated beneficiary. Kung ang anak nyo po ay nasa record nyo sa SSS, ibig sabihin, sila po ang designated beneficiary nyo. Dahil wala kayong primary, wala ring secondary. So ito na yung susunod, designated beneficiary. Kahit over 21 years old na yan sila, basta nasa record nyo with SSS, sila po ang designated beneficiary nyo, yung anak nyo. So ang inyong mga anak na designated beneficiary nyo, yes, makakakuha yan sila ng death claim. Maliban sa funeral claim ha, ang death claim na makukuha nila ay lump sum one-time cash payment. Lahat po ng hinulog nyo doon, makukuha po nila yan. Plus the interest earned ha. Guys, yung pera natin sa SSS, tumutubo po yan ha. For your information, everybody. Okay? So, yung hinulog nyo ma'am na more than 120 months, kung magkano yung total ng nahulog mo doon, hindi lang yun ang makukuha nila. Madadagdagan po yun kasi tumutubo naman po yung pera natin with SSS. Okay, so makukuha po yun ng mga anak nyo po bilang designated beneficiary in the absence of primary at secondary ha, pag walang primary at secondary. So yung mga anak nyo na mga over 21 years old na nandun sa SSS records nyo, sila po ang inyong designated beneficiary. Sila ang makapag-claim. Makukuha lahat nila ng hinulog mo dyan, maliban na lang po pag meron po kayong unpaid loans. Dahil ibabawas po yun ni SSS. At advice ko lang po sa mga SSS members dito ha, huwag niyo pong pabayaan ang records niyo with SSS guys. Ang ibig ko pong sabihin, i-make sure niyo po na lahat ng contributions niyo ay posted yan. Lalo na kapag employed ka, di ba marami dito kasi mga employee, 100% talaga yung tiwala sa mga employer nila na nire-remit ang kanilang contributions. Dahil nakikita naman nila sa payslip, ay may deductions ako sa SSS. Pero hindi nila chine-check ang kanilang SSS record kung may hulog nga ba, hinuhulugan nga ba ng company ko? Or binabawasan lang ako sa sahod pero hindi hinuhulog ng company ko. Marami pong ganyan. Para po, yung mga naiwan nyo pong beneficiary, hindi po yan mahirapan sa SSS. Minsan kawawa yung mga beneficiary dito guys. Nahihirapang mag-claim kasi ang daming problema ng record member. Isa pa pong advice ko, ito napaka-importante din ito. Pag meron po ditong SSS member na meron kayong napabayaan na loan sa SSS, tapos nagkaroon na yan ng napakalaking penalty. I-apply nyo yan ng condonation guys, SSS loan condonation. Para matanggal po ang penalty niyan. Tapos bayaran nyo yung kung magkano man ang terms, payment terms na pinili nyo doon. Kasi alam nyo, kapag hindi natin alam, diba, bigla kayong nawala member, kawawa yung beneficiary nyo guys. Dahil pag nawala kayo, hindi na nila yan mai-apply ng condonation.
Kapag patay na po ang member, hindi na po makakapag-apply ng loan condonation. Kaya kawawa yung beneficiary nyo kung napakalaki pala ng utang nyo sa SSS. Walang makukuha yung mga yan. Okay, so bago ko po i-end ang ating video for today, mga ma'am and sir, pakifollow naman po ang aming Facebook page, Amaras Aircon. Ang mga services na ino-offer po namin dito ay aircon cleaning para sa mga madudumi nyo ng aircon dyan na kailangan nyo nang ipalinis yan. At meron din po kaming mga brand new unit aircon. Yan po ay affordable prices dahil direct dealer and warehouse po kami guys. And we offer free delivery and free installation. Kaya mag-message lang po kayo dyan for appointment. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you.